Do you believe in the idea na parang yung girl yung magpo-pursue sa guy? Gusto ko yung na-appreciate ko na tuwing may tanong ako, talagang you give time. Bago mo ibagsak Siyempre, alam naman, sasagot ako agad-agad. Siguro, sa tingin ko sa ngayon, okay lang. Okay lang din. Kasi, bakit? Kung kaya nila, kaya din natin. Hindi. Meron kasi akong mga kakilala. Though hindi ko pa siya na-try. Hindi ko pa siya nagawa. Pero, meron naman kasing iba na pag gusto kasi nila, di ba? Pag gusto nila tong isa, pag gusto nila yung lalaki, parang sila yung, alam mo yun, gumagawa para ba to, ng paraan. Hindi naman yung, syempre, yung paraan na pero sila yung hindi naman yung agresibong paraan. Yung mga hindi naman. Like, pwede naman. I mean, wala namang yan. Wala naman sa gender yan. Wala naman kung babae ka or lalaki. Kasi, pantay-pantay dapat. So, kung nagagawa ng lalaki, bakit hindi rin natin pwedeng gawin? Pero, syempre, mas okay naman na yung lalaki talaga yung naggagawa ng move. Parang ganun. Pero syempre, hindi din naman mali. Hindi naman yun mali na yung lalaki yung babae yung gagawa ng move. Kasi, bakit? Valid naman yung feelings mo. As long as alam mong parang wala kang natatapakan or nasasaktan na ibang tao. So, I think okay lang. Ako I really admire those women talaga na sobrang empowered nila. Parang they don't care what other people would say to them as long as they're being true to themselves. Kasi may mga ganun parang if you were be able to say what you feel at that time, diba? At least darating ka dun sa point na, diba? At least nasabi mo yun sa part mo. Tapos move forward na into the future para sa mga susunod na plans mo. And sa akin, I admire those kind of women. Sobra. Kasi siguro magkakaiba lang talaga tayo ng kwento, ng tadhana, ng kapalaran, di ba? At ng journey pagdating sa bagay na yan. Though sa akin, sa puntong to ng buhay ko, talagang iba kasi yung thrill of the hunt dun sa mga lalaki. Kapag sila yung magpo-pursue. Di ba? Parang iba. Imagine na meron kang gustong-gustong laruan sa toy store. I'm not saying that you treat girls like a toy. It's not that way. Pero for example, there is this toy na sobrang illustration lang siya. Sorry, toy yung nagamit kong device. But for example, there is this toy na gustong-gusto ng isang boy na nandun siya sa toy store pero limited yung budget niya. So ang ginawa niya, nag-ipon siya ng nag-ipon araw-araw. Diba? Nagkaroon siya ng pagtitiis, pagkasakripisyo, hanggang sa eventually, makuha niya yung toy. Diba? So, i-value niya yon. Kumpara dun sa mga laruan na niregalo lang sa kanya nung birthday niya. Oo, pinahahalagahan niya mga yon. Pero iba, yung pinag-ipon ng photo, naghihirap ako dito. So, yung mga ganun. Pero alam mo ba na pag babae yung nag-effort din sa lalaki, like pag sila yung nag-push, parang tapos nagustuhan ng lalaki, alam mo bang din, iba din yung magiging ng lalaki na parang, uy, ito babae pero pinag-effortan ako. Tama yung sinabi mo. Pero may point, di ba? May case din na, syempre sobrang ma-appreciate yan ng lalaki na. Kasi hindi normally talaga lalaki yung nag-e-effort Pero feeling ko ma-appreciate ng guy din. Pag alam mo yun, itong babae, parang hindi siya nahihiya or hindi siya, di ba? May lalaki kasi talaga na kahit gusto ka niya, hindi siya marunong manligaw. Oo, may ganun. Totoo, hindi siya talaga marunong manligaw. So, hindi ka naman pala talaga, hindi sa ayaw sa'yo ng taong importante sa'yo. Hindi lang talaga siya marunong magsimula ng conversation. May ganon. So, siguro it's being aggressive or pursuing them na to the level na magbibigay ka ng regalo, pupunta ka sa kanila araw-araw, not to that extent. Pero, alam mo yung feeling na parang you just lower your guard, diba? Hindi yung parang may konkretong wall dyan sa harap mo na one-liner ka lang sumagot, one-liner ka lang may pag-usap. But at least, give them a window
window. Totoo, di ba? Yung window of opportunity na, merong window, di ba? Or paliliitin mo yung mundo nyo. Wow! Minanipulate. Pinaliit. Totoo. Parang, di ba? For example, I know someone din kasi na mahilig maglaro ng badminton, yung guy na gusto niyang makilala. So, wala kasing way para, friend ko to ha, wala kasing way para magkakita silang dalawa. Pero sobrang nung nakita niya yung guy na yun sa Facebook, sabi niya, gusto ko siyang ma-meet. So, kung i-approach niya ako at magpapakilala siya sa akin, diba? Kakausapin ko talaga siya. Pero paano? Kung maliit yung mundo naming dalawa, hindi naman kami magkikita. Wala din kaming common friends. Girlash, pinuntahan, tinimingan, dun sa badminton. Wow. Alam mo yung sa badminton court, dun sa tapat ng dati kong opisina sa Maynila. Yung nagsusulat pa. Wow. Oo. Bilib ako doon. Bilib ako sa friend mo. Pero so far, nag-hello naman sa kanya. Tapos nakalaro nila ng mga kabarkada. Nawalan ka ng sounds. Ayun. Narinig mo ako, girl? Nakamute ka yata. No, I'm not muted. Salita ka nga. Hi. Yan. Ayun. Wait, AirPods ko yata yung may problema. Teka lang, baka low ba? Sige nga, salita ka, Abby. Ayan, hello, dear. Ikaw naman yung na-mute. Ayan, naririnig na kita. Yun. Hello, ba't siguro yung AirPods ko? Oo. Siguro dahil fan din yun ng mga teleserye, ganyan. At saka Hopeless Romantic. Kaya may mga ganun din siyang pakulo, paandar, at plot sa buhay, yung friend ko na yun. Pero wala din, hanggang doon lang din naman. Nag-hi, hello lang sa kanya. Akala ko naman naging hindi nasundan yung mga pangyayari. Parang na-mention ko lang, ma-connect lang. Kasi parang, di ba? Ganyan naman kasi. Ginawa naman siyang paraan. Kasi nga, wala naman, di ba? May mga ganyang point na magpapapansin tayo. Ganun talaga. Oo, tamang timpla lang. Tamang tayo. Alam mo ba, meron akong, crush sa office. Pero crush lang talaga. Hanggang crush lang. I mean, ang cute kasi niya. Tapos, alam mo yung pagpupunta siya dun sa side namin. Tapos, nandun siya malapit sa may parang water dispenser sa kuhanan ng tubig. Tapos sila yung pag nakita ko na siya, tapos pupunta ako kukuha ng tubig. Yung ganon. So, minsan may mga papansin tayong ginagawa para, di ba? Mga ganon. Gets na nila yan. Matatanda na tayo. Pero again, yun nga, babalik ka dun eh. Dapat alam mo kung hanggang saan lang yung line na pwede mong i-cross. Kasi iba pa rin. Iba pa rin kapag you know your worth. Diba? You know your value. And you know na, ito yung deserve ko. Diba? Kung ngayon pa lang, hindi mo na mapupunan yun, paano pa in the near future? Paano siya mag-work? So, give and take lang din talaga siya. Hindi rin naman pwedeng laging, diba? Ikaw yung nabibigyan or laging sa'yo nag-a-adjust. Give and take talaga siya for everything to work. Hindi lang sa relationship, sa buhay din, sa pagkakaibigan, balik na naman tayo. Diba? Family, sa workplace, oo. Kailangan talaga binabalanse at natututo tayo mag-adjust. Nakikisama tayo. Hindi tayo laging pinakikisamahan. May ibang kwento.